Kuha ito noong Lunes, bisperas ng bagong taon sa harap ng isang mall sa Cotabato City. Sa gitna ng maraming abalang tao, biglang may sumabog. Nagtakbuhan ng mga tao at mga nagtitinda sa banggeta. Kabilang sa tumatakbo ang isang bata at isang lalaking biglang napahinto at tila nasugatan ang mga binti sa pagsabog. May kaunting usok pa sa lugar, ilang minuto matapos ang pagsabog. Marami ring nagkalat na gamit sa bangketa. 2 ang nasawi sa pagsabog, 45 naman ang sugatan. Dahil sa pagsabog, inabisuhan ng British government ang kanilang mga mamamayan na huwag munang pumunta sa Western at Central Mindanao, Sulu at Cotabato City. Damay rin ang ilang bahagi ng Mindanao, pati na ang Southern Cebu dahil sa banta ng terorismo. Nag-abiso rin ang Australia sa kanilang mga mamamayan na iwasan muna ang pagpunta sa Central at Western Mindanao, kabilang na ang Zamboanga at Sulu. Ayon sa PNP, hindi katakataka ang travel advisory. Normal daw ang paglabas ng mga babalang ganito tuwing may terrorist attacks kahit saang panig ng mundo. That's the standard procedure being observed by the diplomatic community every time there's a terror attack or any incident that may possibly put in jeopardy the security and safety of their nationals. Ay ginagawa nila to. Hindi lamang yan ginagawa dito sa ating bansa, sa ibang bansa din, no? Ito rin ang sinabi ni Defense Secretary Delfin Lorenzana. Pero aminado ang kalihim na wala silang natatanggap na ulat na may mga planong pag-atake ang mga teroristang grupo. Sa ngayon, sinusuri pa ang bomb fragments para malaman ang signature ng ginamit na improvised explosive device. Hindi pa tiyak ng AFP at PNP ang nasa likod ng pagsabog. Ang mga grupong Dawla Islamia, Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF at Ansar al-Khalifa ang pinagsususpetsahan ng militar na posibleng nasa likod ng pag-atake. Nauna nang nambomba ang Abu Sayyaf Group sa Lamitan, Basilan noong Agosto at BIFF naman sa Sultan Kudarat noong Setyembre. Full swing na kasi yung kampanya nila for the yung sa BOL and these groups are spoiling the momentum. Nakikiramay naman ang Malacanang sa mga biktima at nananawagan sa sambayanan na huwag munang maniwala sa mga haka-haka para hindi magdulot ng panik. Sa isang pahayag, nakiramay rin ang US Embassy sa mga biktima. Handa raw ang Estados Unidos na suportahan ang pagkamit ng kapayapaan sa Southern Philippines. Chino Gaston, GMA News.